Magandang umaga sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners nyo. Isa rin naman ako doon, kaya hindi ako dalawang isip na magbahagi ng nakakatakot kong karanasan. Tawagin niyo na lang pala akong Aya, 35 years old. Nangyari lang to, ilang buwan pa lang ang nakakaraan. Bali meron na akong pamilya, sir. 2 anak, isang grade 10 at grade 6. Yung asawa ko ang katuwang ko dito sa munti naming sari-sari store. Bali nakapagpatayo kami ng sariling negosyo nung kasagsagan na may hanap buhay yung mister ko. Nakapag-ipon nga kami at ito nakapagpatayo ng sariling amin. Dito nga pala kami sa Mandaluyong, malapit sa eskwelahan, kaya mabilis rin kahit papaano. At dahil hindi naman kalakihan yung tindahan, kaya na namin ng mister kong gampanan yon. Kahit pa nasa eskwela yung mga anak namin. May suki nga pala ako na araw-araw siya bumibili. Halos naging close na nga kami kasi hindi nagkakalayo ang edad. Si Mona, dalaga pa lang siya. Kada bibili yun, hindi nawawala yung mga kwento niya. Siyempre, dahil nakapalagayan na ng loob, kaya naging kaibigan ko na rin. Mabait, madaldal. Mga 3 bahay bago yung bahay nila, kaya dito rin sa amin madalas bumili yung kapatid niyang lalaki. Nagsimula akong magtaka kay Mona nang isang araw, hindi siya bumili sa sari-sari store namin. Isang beses lang yon. Pero kinabukasan ay bumili naman siya. Madalas kasi kapag bumibili yun, nagkukwento ng kung ano-ano. Pero nagtaka ako kasi diretso lang siyang dumaan at hindi man lang tumigil para batiin ako. Naisip ko na baka may problema, may gagawin, kaya nag-aapura. Pero bago siya nagbago ng kilos ay bumili pa yon ng marami. Nagbibiro pa nga yun. Nang isang umaga ay bumili ng asukal at kape. Natatawa pa yung mister ko dahil bukod sa palabati ito ay nagdadala din ito ng pagkain sa amin kapag may okasyon sa kanila. Isa rin sa madalas niyang bilhin ay sabon tuwing maglalaba. Kada Biyernes ng umaga yon. Tanong nga ng mister ko kung bakit hindi na niya nakikitang dumadaan si Mona sa sari-sari store makalipas ng 2 araw. Hindi ko rin naman alam kung bakit, kaya nakibit-balikat na lang ako sa kanya. Nagtaka nga rin ako dahil ilang araw na siyang wala. Baka siguro maraming ginagawa. Pero kinabukasan, nakita ko si Mona na dumaan lang. Lumabas pa nga ako para tawagin sana siya. Ang kaso lang, sir, ay bigla siyang nawala. Napakamot ulo na lang ako dahil ang bilis naman yata niyang maglakad. Nawala agad eh. Dapat makikita ko pa yon dahil 3 bahay pa naman ang madadaanan bago ito makauwi. Bumalik na ako sa loob dahil mga estudyante nang nagdatingan para bumili ng mga baon nila. Naging abala ako sa pagbebenta kaya hindi ko napansin na bumalik pala si Mona doon. Ang sabi ko pa ay teka lang, tatapusin ko yung mga naunang customer. Nang matapos ko lahat ng mga estudyante ay siya naman sana. Kaso naatayo lang siya doon sa gilid. Hindi nagsasalita. Pero baka kape ang bibilin niya kaya kumuha na ako para ibigay sa kanya. Kaso pagbaling ko ay wala na siya doon. Napansin ko naman yung kapatid nitong lalaki na nagtatatakbo at tumawag ng tricycle. Lumabas pa ako sa tindahan para sana tawagin ito, kaso para bang nagmamadali siya, kaya hindi ko na ginawa. Sinundan ko na lang ito ng tingin. Tinawag ako ng mister ko kaya nawala yung atensyon ko sa tricycle na kinalulanan niya. Nanunood ito ng balita at may aksidenteng hindi kalayuan sa aming lugar. Kaso, nahagip ng kamera ang isang pamilyar na itsura. Kinilabutan ako sa nakita at halos gusto kong maiyak ng mga oras na yon. Imposible namang si Mona yon dahil nakita ko lang ito kani-kaninang dumaan at nakatayo lang malapit. Nabagabag ako dahil nagmamadaling umalis yung kapatid nito, pero wag naman sana na tama yung hinala ko at sana na malikmata lang ako sa nakita sa balita. Lumipas ang maghapon. Nagsaan ulit ng labasan ng mga estudyante. Sabay-sabay silang bumili kaya hindi ko na napansin si Mona sa isang sulok.
Narinig ko sa isang dalagita na kawawa naman daw yun na aksidente. Di ko naman pinansin at baka napanood lang nila sa kung saan. Nang maubos na yung mga bumibili, may dumaan na ambulansya. Dahil yung mga anak ko uwian na rin, nagluto muna ako ng kakainin nila. Inabot na rin ako ng dilim kasi nagluto na ako ng ulam namin. Iniligpit na rin naman ng mister ko ang mga paninda namin sa labas. Tapos mga bandang 6:00 ng gabi, nagdaan naman yung service ng funeral. Ang sabi ko pa nga sa isip ko, nasan kaya yung patay? Kinilabutan na lang ako basta, Sir Bob. Basta bigla na lang ako nanginig at may sumasagi sa isip ko kung sino yung namatay. Sabi pa nga ng mister ko, bakit para daw akong balisa? Wala akong naisagot sa kanya dahil hindi ko rin sigurado kung bakit ganun yung pakiramdam ko. Kinabukasan ay araw ng Biyernes. Lumipas na yung umaga at tanghali ay hindi ko pa nakikita si Mona. Sabi ko pa sa sarili ko ay bakit wala kaya siya? Kada Biyernes naman bumibili siya ng sabon sa akin. Hanggang sa ilang sandali ay nakita ko si Mona. Dumaan lang pero hindi tumigil. Sinagawan ko pa nga pero hindi siya huminto. Nagkandadapa-dapa pa ako para lang lumabas. Kaso lang ay bigla na naman siyang nawala. Napakamot ulo ako. Tinawag ako ng isa sa mga suki ko rin. Ang sabi niya nang maalapit sa akin ay hindi raw ba ako pupunta sa burol ni Mona. Nagulat pa ako at para bang nabingi sa sinabi nito. Anong burol ni Mona? Kakakita ko lang sa kanya, dumaan lang. Hindi magandang biro yan ha, sabi ko pa kay Aling Susan. Napailing ito. Imposible daw yon dahil naaksidente nga raw ito kahapon. Kaya nag-aapura ang kapatid niyang kumuha ng tricycle kahapon. Sabay na raw kaming pumunta sa burol ni Mona dun sa bahay ng nanay niya sa kabilang kanto. Nanlamig ang buong katawan ko at parang may iyak sa sinabi niya. Hindi ako naniniwala dahil kitang-kita ko talaga si Mona na dumadaan pa sa tindahan ko at kahapon nasa tindahan ko pa siya. Naglakad na ito palayo. Lumbas naman yung mister ko. Tanong kung bakit ako tulala. Sinabi ko yung binanggit ni Aling Susan. Pupunta raw siya sa bahay ng nanay ni Mona dun sa kabilang kanto para maasigurado kung may burol nga. Lumabas na siya ng bahay. Nang maiwan ako sa loob ng sari-sari store ay para bang may kasama ako doon. Tahimik. Tapos bigla na lang may mahuhulog kaya nagugulat tuloy ako. Basta malamig yung pakiramdam ko noong mga oras na yon. Medyo natagalan pa nga bumalik yung mister ko kaya nagtaka na ako. Ilang saglit pa ay may dumaan na bibili kaya inasikaso ko muna. Nahagip ng mata ko na dumating na si Joel, yung asawa ko. Wala itong kibo at naupo lang malapit sa akin. Matapos kong asikasuhin yung bumili, lumapit ako at tinanong kung kumusta na si Mona. Tumitig lang sa akin si Joel at umiling. Tanda na totoo nga yung sinabi ni Aling Susan. Nabigla ako sa balitang yon, Sir Bob. Napatayo agad ako at napaiyak na lang. Hindi ko alam kung bakit. Kahapon pa raw ito namatay at kasama nga sa aksidente na nakita namin sa balita. Hindi nga ako namalikmata nun at siya yung nakita ko doon sa TV. Bali yung Mona na nakita ko kahapon at kanina ay multo na lang pala. Pagsapit ng hapon, nagbilin ako sa mga anak ko na pupunta muna sa burol. Naging best friend ko kasi si Mona at masakit sa akin yung nangyari dito. Lalo at parang ako pa yung huling nakaalam. Tinawag ko na si Aling Susan na sasabay sa amin. Malayo pa lang kami ay pakiramdam ko gusto ko nang umiyak. Kaso medyo nahihiya lang ako kaya pinigilan ko. Sa may pinto ng bahay ng nanay ni Mona kung saan ito nakaburol, naroon yung banner ng litrato niya. Doon na ako naiyak. Naangiti yung picture niya at mukhang buhay na buhay. Naabutan namin yung kapatid niyang lalaki. Kinapi ko siya sa balikat at ngumiti ito sa akin. Pagsilip ko sa kabaong,
Ang ganda niya, kahit na may konting sugat pa yung muka. Iniwan ako ng mister ko at naupo sa nakahanay doon. Biglang may pakiramdam ako na may nasa tabi ako, kaya napapikit ako at nagdasal para sa atahimikan ng kaluluwa niya. Siguro ay hindi pa niya matanggap ang nangyari dahil biglaan. Aksidente kasi. Pagharap ko sa mister ko ay natulala ako dahil nasa likod niya si Mona. Naatayo habang naangiti sa akin. Wala akong maramdamang takot noon dahil naging mabuti siya sa akin. Mas lalo tuloy akong naiyak kaya tumayo na lang si Joel at niyakap ako. Wala na pala siya noong mga araw na nakikita ko itong dumadaan sa sari-sari store namin. Nakipaglibing din kaming asawa at nagbigay ng tulong sa naiwan niyang kapatid at ina. Palagi ko siyang pinagdarasal kahit ilang buwan na buhat nang mamatay si Mona. Minsan pakiramdam ko, narito lang din siya, kaya ang ginagawa ko ay nagdadasal talaga. Yung malamig na pakiramdam ko kapag nag-iisa ako ay mawawala na lang bigla. Sana ay matanggap niya ang maaga niyang pagkawala. Hindi ko siya makakalimutan dahil bukod sa pagiging suki niya sa maliit naming sari-sari store ay naging mabuti siyang kaibigan sa akin. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Hello sa inyo Sir Bob at sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Joy. Nagtatrabaho sa isang malaking sari-sari store dito sa Batangas. Hindi ko na lang babanggitin yung eksaktong lugar at baka may makakilala pa sa akin nakikinig sa inyo. Nangangamuhan ako dito. Bali 1 taon na rin akong empleyado at maganda naman ang pagpapasweldo nila. Mabait yung amo kong lalaki sa mga agaya kong babae. Yung amo ko namang babae madalas wala dahil may anak sila na nasa abroad. Kaya kinukuha siya para magbakasyon doon. Kaya yung amo kong lalaki na tawagin nating Sir Tony ang tao at bantay dito. 28 pa lang ako at kasama ko yung pinsan kong si Mariel na pumapasok doon. Nung mga unang araw at buwan ay maayos ang takbo ng malaking sari-sari store. Kaso habang nagtatagal ay may nararamdaman akong kakaiba kada pupunta ako sa bodega. Para bang may tao doon at nakamasid. Tinanong ko si Mariel kung may iba rin ba siyang pakiramdam doon. Ang loka, wala raw. Kaya natatawa na lang ako. Siguro dala na rin ang palagi kong pakikinig dito sa channel nyo kahit na oras ng trabaho. Mahilig kasi ako sa mga horror stories. Nag-aayos kasi ako ng mga stock madalas sa bodega. Kaya nai-imagine ko na may multo sa paligid. Napapansin ko rin yung malalagkit na tingin sa akin noon ni Sir Tony. Minsan nga naaasiwa na ako dahil doon. Pero hindi ko na lang pinapansin. Madalas na may kasama rin itong babae pero wala kaming pakialam. Basta tuloy ang sweldo namin ay bahala na siya. Isang umaga, kumuha ako ng stock sa bodega dahil kulang ang display. May ginagawa kasi noong mga oras na yon yung boy namin. Dahil kaya ko naman buhatin yung isang box ng shampoo, ay ako na lang yung kumuha noon sa taas. Kaso, may mga naapatong palang ibang produkto kaya binaba ko muna yung mga ito. Abala ako sa ginagawa. Nang bigla kong narinig na parang may umiiyak. Napatigil ako at luminga sa paligid. Naglakad pa nga ako dahil baka pinagtitripan lang ako ni Mariel. Kaso, wala na namang tao sa may banda doon. Tinawag ko siya pero walang sumasagot. Nagtaka ako. Siguro ay guni-guni ko lang yon. Kaya bumalik na ako sa ginagawa. Nang isang kahon na lang yung ibababa ko, narinig ko ulit yung iyak. Boses ng babae yun at sigurado akong umiiyak siya. Huminto ako at pinakinggang mabuti. Nanlaki ang mga mata ko dahil mas lumakas yung iyak nito. May tao ba dyan? Mariela, huwag mo akong pinagtitripan. Turan ko at tumatras ako ng dahan-dahan. Si Alex na lang yung papakuhanin ko ng ibang box.
siya yung boy namin. Pero napasigaw ako nang kalabitin ako ni Mariel mula sa likod. Napasigaw tuloy ako sa kanya kung bakit niya ako ginugulat. Ang sabi niya ay narinig niya raw ako na tinatawag yung pangalan niya, kaya siya lumapit. Napahawak talaga ako sa dibdib dahil sa labis kong gulat nun. Pinagtawanan pa ako nito at bawasan ko raw yung pag-inom ng kape para hindi ako ninerbiyos. Umirap na lang ako at bumaba na. Iniwan ko si Mariel dahil hinanap ko si Alex para siya na lang yung kumuha ng isang kahon ng shampoo na i-display ko. Kaya ko naman talaga, kaso lang iba talaga yung narinig ko. Sigurado akong boses ng babae yon at umiiyak. Hindi ko alam kung nasaan yon at kung bakit. Natapos si Alex sa ginagawa niya, kaya naman nakiusap ako dito at pumayag naman. Habang naglalagay ako ng iba pang mga item sa stante, parang may babaeng nagdaan sa gilid ko. Nang hinabol ko yun ng tingin, likod na lang yung nakita ko sa kanya. Napatanong pa nga ako sa sarili kung may bago ba aming kasama. Pagbaba ni Alex sa bodega ay tinanong ko siya agad kung may bago ba aming kasama. Napakunot noo siya sa akin at mukhang wala rin siyang alam sa sinasabi ko. Ang sabi ko pa nga ay doon siya sa hilera ng mga dilata nagpunta. Baka nga raw meron ng bago at doon naka-assign. Nagtrabaho na lang ako buong maghapon. Pero yung babae na nakita ko ay hindi ko na ulit napansin na lumabas doon. Baka naman customer lang at nataon na may bibilhin doon. Pwede nga ganun pala talaga. Natawa na lang ako sa sarili dahil ang advance ko mag-isip. Nung gabi ng uwian ay may inutos pa si Sir Tony sa amin ni Mariel sa bodega. Nawala na yung mga iyak na narinig ko doon. Kaso, nagtagal pa kasi kami ng pinsan ko dahil hindi namin makita yung pinapahanap nito. Nang bigla na lang ulit akong makarinig ng iyak. Nung una ay mahina lang. Patagal ng patagal ay palakas ng palakas. Akala ko ay hindi narinig ni Mariel yon. Pero nang lingunin ko siya, naatulala ito at para bang may iyak. Pansin ko yung takot sa kanya. Lumapit ako sa kanya dahil takot na rin ako. Nakatayo kaming dalawa sa isang sulok na mahulog yung kahon na hinahanap namin. May nakasulat doon pero hindi ko maintindihan. Mabilis naming dinampot yun ni Mariel at nagunahan pa nga kami sa pagbaba. Hinihingal pa si Mariel pero hindi namin sinabi kay Sir Tony kung ano yung narinig naming dalawa doon. Baka kasi pagalitan lang kami. Hindi ako nakatulog ng maayos noon nung gabi, Sir Bob. Kinabukasan, itong si Mariel ay hindi pumasok. Napaatamad talaga ng babaeng yon, sabi ko pa. Medyo marami rin ang bumibili, pero nakatawag talaga ng atensyon ko ay yung babaeng nakasuot ng gray na bestida tapos mahaba yung buhok niya. Sa tingin ko nga ay hindi ito customer. Naatayo lang ito doon at parang tulala pa. Napasinghap ako, Sir Bob, dahil sa akin bumaling yung tingin nito. Hindi agad ako nakakilos dahil iba yung itsura niya. Ngumisi siya ng nakakatakot sa akin. Natakot ako pero nang naglalakad siya ay naglakas loob akong sundan ito. Total ay paubos na rin yung mga tao. Nagtaka ako dahil tinawag ko ito pero hindi siya huminto. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Huli ko na lang napansin na hindi nakasayad ang mga paa niya sa sahig. Huminto ako dahil tumigil na rin siya. Tapos humarap ito at umiiyak. Pamilyar yung boses nito. Natatakot ko pang tanong kung sino siya. Pero nakatingin lang siya sa akin habang umiiyak. Nakarinig pa ako ng salitang tulong pero hindi yun malinaw. Baka takot lang yun o nasa ilusyon ko lang. Hindi ko alam kung nag-i-imagine lang ba ako na hindi nakasayad ang mga paa niya sa sahig. Nang biglang may maramdaman akong kamay na humawak sa balikat ko. Nagulat pa ako dahil si Sir Tony yon. Tanong niya kung bakit naroon ako at parang tulala. Pagtingin ko sa harap ay wala na doon yung babae. Hinawakan ako ni Sir Tony sa braso pero umiiwas lang ako at nagpaalam sa kanya. Iba rin kasi yung kutob ko sa amo kong lalaki.
Dati, nung narito pa si Madam, ay hindi ito gaano lumalapit, nakikipagkwentuhan o ano. Pero kapag wala yung asawa niya, tapos hahawakan ka, nakakatakot din kung iisipin mo. Sagad buto ang kilabot. Pero sigurado din ako na may babae at nakita ko siya talaga. Isang tanghali, Sir Bob, nagsicheck ako sa bodega. Habang nililista ako ng mga natitirang paninda, ay bumagsak ang isang kahon ng dilata at napasigaw ako sa gulat. Lalapit sana ako doon, kaso lang ay naroon na naman yung babae kanina. Nangilabot na ako dahil totoo nga na nakikita ko siya. Doon ko napagmasdan na sira-sira pala ang damit nito. Umiiyak siya na para bang may gustong sabihin. Naisip ko pa nga na hindi kaya siya isang empleyado dati dito. Pero bakit siya namatay? Hindi ko na tinapos yung ginagawa ko. Tinawag ko si Sir Tony at sinabi kong may babae akong laging nakikita. Hindi ito kumibo at baka raw pagod at gutom lang ako. Pansin kong parang hindi siya nagulat sa sinabi ko. Malamang ay may alam si Sir Tony. Nang magsasara na kami ay tinanong ko yung boy namin na si Alex. Mas matagal kasi siyang nagtrabaho dito kaysa sa akin. Ang nalaman ko lang ay sabi raw ng iba ay may nirape na babae dito pero hindi nahuli ang may sala. Kinilabutan ako doon. Baka nga yung babaeng yon yung nakita ko ang sinasabing na rape. Pero kung totoo man, sino kaya yung may sala at bakit hindi siya nahuli? Naisip ko na baka kaya ito nagpapakita pa rin ay hindi siya matahimik at para ipaalam na malaya pa ang may gawa nito sa kanya o kaya ay nasa paligid lang. Unang pumasok sa isip ko ay si Sir Tony. Pero pinipigilan ko din yung sarili ko na mag-assume nun dahil wala naman akong ebidensya bukod sa pagiging malapit at madikit ni Sir sa mga babae. Hindi na ako natatrabaho ngayon doon sa malaking sari-sari store or mini grocery. Lumipat na ako dahil naiilang na ako sa pagdikit-dikit ni Sir Tony. Pero sana, yung nakita kong multo ng babae ay makuha na kung anumang hustisya ang meron at sana'y matahimik na siya. Sinabihan ko rin pala si Alex na padasalan yung tindahan. May iba kasing presensya doon. Bali medyo sensitive pala ako at paminsan-minsan ay nakakakita ng mga kaluluwa. Marami pa talaga akong experience pero hanggang dito na lang muna. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob. Ako si Mike, silent listener nyo simula pa noong 2022. Halos lahat ka ng mga stories mo sa channel ay napainggan ko na. May gusto lang akong i-share na kwento sa inyo. Taga Quezon City po pala ako at ang hanap buhay ko ay bilang online seller. Sa tapat lang ng bahay namin ay may sari-sari store. Medyo malaki din naman yon. Kilala ko na sa mukha yung mga tindera kasi madalas ako nagpapapalit ng pera at saka bumibili rin. Isang gabi, naubusan kami ng kape ni Mama kaya lumabas ako para bumili doon. May tindera pa naman kaya tinawag ko siya para bumili. Tumingin naman ito sa akin pero hindi kumikilos. Napaisip na lang ako noon, Sir Bob, kasi parang wala siyang narinig. Tumayo nga lang siya at umalis din. Nakasuot siya ng pulang damit. Siguro halos kalahating minuto din yon. Tapos lumabas yung may-ari. Nagulat kasi naroon daw pala ako. Kung kanina pa raw ba ako naroon. Ang sabi ko naman ay oo. Nakita nga ako ng isa niyang tindera kaso hindi ako pinansin. Tiningnan niya yung mga tindera niya. Ang sabi niya ay sino raw roon. Sumagot ako na siguro bago yung ate kasi hindi ako pinansin. Natatawa pa nga ako. Ang sabi ko nakapula. Pinalapit niya yung tindera niya. Kaso Sir Bob, hindi sila yung nakita ko. Nagulat nga rin yung tindera dahil kapag nakikita niya ako, lumalapit siya agad.
Sabi ni Ate Belen, yung may-ari, isa lang naman daw ang tindera niya na pula ang damit. Pero ang sabi ko, siya yung nakita ko. Iba lang yung mukha niya. Nagkatinginan sila. Tas sabi ko ay hayaan na. Bumili na lang ako agad para makauwi. Pasarado na rin kasi sila. Bumili na rin ako ng tinapay dahil sa abala. Pag uwi ko, tanong ni mama kung bakit ang tagal ko daw, nasa tapat lang naman. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Sabi niya baka namamalikmata lang ako o kaya hindi lang talaga ako narinig ng tindera. Pero imposible talaga yon dahil tinignan pa ako ng babae at bago lang talaga siya. Nagtataka lang ako kung bakit kaparehas sila ng suot ng isang tindera na naapula. Napapaisip nga ako sa nakita ko doon sa sari-sari store ni Ate Belen. Mga bandang 10:00 siguro yon, halos wala ng tao sa kalsada namin. At dahil nga nasa tapat lang namin yung sari-sari store, makikita mo talaga yung mga tao doon kung meron man o wala. Bakal yung harang nila at kita mo yung tao sa loob. May ilaw naman kaya naaaninag ko na may babaeng nakatayo doon at parang ang banda sa amin na nakatingin. Lumapit ako sa bintana para mas lalo kong makita. Kaso paglapit ko, namatay yung ilaw doon kaya hindi ko na sinilip pa. Kinabukasan, maaga akong bumangon para magluto. Kamalasan naman dahil naubusan kami ng gas. Kumpleto kasi doon kina Ate Belen kaya tumawid agad ako. Wala yung asawa nito at may sakit daw. Bigla na lang daw nilagnat kagabi kaya ako na lang yung magbubuhat ng tangke. Nabanggit ko pala na may nakita ako na tao dun sa loob nila kaso hindi ako sigurado. Sabi ni Ate Belen, baka siya yung hinahanap ko. Hindi na lang ako kumibo. Baka nga siya yon. Naapula din kasi yung nakita ko. Hinayaan ko na lang dahil dumadami na rin yung customers niya kahit maaga pa. Pagbalik ko ng bahay, ikinabit ko na yung tangke para maapagluto na. Magpo-post pa kasi ako ng paninda ko sa social media para maraming makakita. Buong maghapon akong ganon. Mga bandang hapon, lumabas ako at nagpunta sa kabilang kanto. Nag-crave naman ako ng milk tea. Siguro mga 6:00 na ng gabi yon. Dahil mahilig ako mag-post ng kahit anong bagay, nang maabili ako ay naisipan kong mag-picture kahit na nasa gate pa lang ako. Sa labas yun ng bahay at tapat ng sari-sari store. Ngumiti ako at nag-selfie. Dahil masyado akong natuwa ay pinost ko agad yun nang hindi ko tinitingnan kung maganda ba yung anggulo. Ilang minuto pa lang nang pinost ko yun ay dumami na yung notifications ko, sir. Binasa ko yung unang comment. Napangiti pa nga ako nung una. Ang sabi, "Hala, kuya, may nasali kang mumu." Doon pa lang ay kinilabutan na ako. Sa pangalawa namang nag-comment, ang sabi, "Ay, sino yung nakapula sa likod? Nakakatakot." Tumayo ako at lumabas. Zoom ko yung litrato at halos manlaki yung mata ko dahil totoo nga. May nahagip yung camera ko sa harapan mismo ng sari-sari store ni na Ate Belen. At ang pinagtataka ko ay nakakulay pula yung babae. Pero sigurado ako na walang tao doon na magpicture ako kanina. Lumabas ako ng gate tapos tumalikod para ulitin. Kaso wala na yung imahe. Pinakita ko kay Ate Belen yung nasama sa picture. Nanlaki ang mga mata niya dahil may sinasabi rin daw ang tindera niya na may nakikita nga sa loob nila. Ibig sabihin, yung nakita ko babae doon ay hindi tindera, kundi multo na. Ang sabi ko sa kanya ay pabindisyonan ang sari-sari store. Baka kaya may sakit yung asawa niya ay baka pinagkakatuwaan ito. Ang sabi nga niya, bukas na bukas rin ay magpapatawag siya ng pari para ipabless. Umuwi agad ako at pinakita kay mama. Nagtaasan din yung mga balahibo niya. Sinuggest nga niya na i-delete ko yung post pati na yung picture dahil baka magdala ito ng kamalasan. Ayun nga ang ginawa ko. Binura ko na yung post pati yung picture. Pareho kasi kaming mapapaniwalain sa kababalaghan. Simula nga noon, Sir Bob, kada gabi nakaladlad na yung kurtina namin para hindi masilip yung tapat.
Nakakatakot kaya yon? Nang mapabindisyonan nga yung sari-sari store nila, pati na yung buong bahay, ay gumaling yung asawa ni Ate Belen. Wala na rin naman akong nakikita tulad noon. Mas mabuti na yon para hindi na maulit yung nakakakilabot na pangyayari. Napaisip lang ako noon kung sino kaya yung multo o nilalang na yon. Ito lang ho ang kwento ko. Sana ay more stories pa ang i-upload nyo para mas maraming mapainggan.